si Gideon at yung kanyang 300. Naalala niyo ba? Si Gideon at yung 300. Kilala niyo ba yon? Okay? So, siguro mas kilala niyo, siguro kilala niyo si Jephthah. Kilala niyo ba si Jephthah? At merong isang message ako narinig dyan na napakaganda, tumatak sa isipan. Si Jephthah yung nagsabi ng, I cannot go back. Nung may pinangako siya sa Panginoon, yung mga young people. Di ba? Naalala niyo yun? Oh, hindi na lang naalala. Okay? Okay? So, kahabagan kayo. Okay? Pero, isipin nyo ha, may pinangako sa Panginoon. Sabi niya, kung sino man yung lalabas sa bahay, kapag nagtagumpay ako dito sa laban, sa mga kaaway ng Israel, ibibigay ko sa Panginoon. Okay? Sakto, ang lumabas yung anak niya. Babae, nag-iisang anak ni Jephthah. At anong sabi ni Jephthah? I have opened my mouth to the Lord and I cannot go back. Tinupad niya, hindi niya in-offer. Kasi ayaw naman ng Diyos ng human sacrifice. Okay? So, nag-serve sa temple yung kanyang anak. Dahil merong mga kababaihan na nagsuserve dun sa labas ng temple during that time. Notable people, Jephthah, Gideon, and kilala nyo, di ba? Samson. Although si Samson ay ginamit ng Diyos para i-deliver ang Israel, pero kung titignan natin sa character studies, mahirap naman gawing example itong si Samson. Di ba? Hindi dahil long hair siya. Okay? Long hair siya because he has a Nazarite vow. Okay? But yung kanyang buhay na palipat-lipat ba? Okay? Minsan, susunod siya sa Diyos. Minsan naman, sa mundo siya. Okay? At alam natin na hindi tama yung lifestyle niya dahil nga umiibig siya ng mga unbeliever. Okay? Kung ikaw'y pipili ng partner, wag unbeliever. Okay? So, hindi pa yun yung mensahe natin. Ano lang? Segue onte. Okay? So, iba't ibang mga judges. Si Shamgar, si Ehud, okay? Sino pa ba yung mga judges? Sino yung yung tumalo kay Jabin? Okay? Yung kasama ni Deborah. Okay? Si Barak. Ayun, si Barak. Okay? So, may mga judges ginamit ng Panginoon in their yung buhay nila ay ginamit ng Panginoon para ma-deliver ang Israel. And during this time, sa 1 Samuel chapter 3, okay, ang judge ay si Eli. Okay? So, siya dapat yung nangunguna. Subalit, nakakalungkot, pag tinignan natin itong 1 Samuel chapter 3, si Eli, yung priest. Si Eli dapat ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Subalit, itong si Samuel, dinedicate, kilala niyo ba yung nanay ni Samuel? Si Hannah, mababasa niyo yan sa chapter 1 and chapter 2. Si Samuel ay hiningi ng nanay niya sa Panginoon. Pero sabi ni Hannah, pag binigay niyo sa Panginoon, ide-dedicate ko siya sa iyo. Kaya nga, napunta sa temple itong si Samuel. Okay? Ang ganda ng kwento nitong batang ito. Dinedicate siya sa Panginoon. Ewan ko sino dito yung mga dinedicate sa Panginoon. Okay? Pero, pag may dinedicate tayo sa Panginoon, make sure sa Panginoon talaga. Okay? Si Hannah, sineryoso niya yung pangako niya sa Panginoon. Pag binigyan mo ko ng lalaking anak, ibibigay ko siya sa Panginoon. Kaya, nandito si Samuel. Nandun siya sa temple. Nag-a-assist siya kay Eli. Subalit, nakakalungkot, nakita natin dun sa verse number 7, sabi dyan, Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. Okay? So, sa panahon na ginagawa ng mga tao kung ano yung tama sa kanilang sariling kaisipan. Yun yung sabi sa Judges 21:25 .
Okay? There was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. At ganyan din ang nangyayari ngayon, ano? Ginagawa ng tao kung ano yung sa tingin niyang okay sa kanya. Kung ano yung magpapasaya sa kanya kahit na lumalabag na o hindi naaayon sa salita ng Diyos. Okay? It is a sad situation. It is a sad time for Israel. Pero mga kapatid, kapag hindi tayo nakikinig sa tinig ng Diyos, ganyan din ang nangyayari sa ating mga buhay. Okay? Yan ay kontra, yan ay kabaliktaran nung sinasabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Memorize niyo yung Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, di ba? Ano sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6? Buksan niyo yung Bibles niyo dyan. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Kung kabisado niyo yan, okay? Maganda yan, isa puso niyan, sundin natin yan. Pero for the sake na makita natin itong mga verses na ito, mabasa ng lahat, nung sabi dyan, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Pero yung mga tao, hindi, ito ang gusto ko. Kaya nga, katakot-takot na kasalanan ang ginawa ng Israel. At dun sa pagtatapos ng Judges, yung mga last chapters ng Book of Judges, talagang kung babasahin niyo yan, napakasama ng kaisipan ng mga tao na ginawa nila itong karumal-dumal na kasalanan na ito. Why? Dahil tinalikuran ang Diyos, hindi na pinapakinggan ang salita ng Diyos, hindi na sinusunod ang salita ng Diyos. Be not wise in thine own eyes. Okay? Huwag nating isipin na alam natin ang lahat. Tulad nga nung mensahe kanina umaga, okay? Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging Diyos ng buhay natin. Dahil hindi natin alam ang lahat. Akala natin, kaya nating maging Diyos ng sarili nating buhay. Yun ang gusto nating gawin. Subalit, tayo ay nilikha na ang Diyos, kailangan natin siyang pakinggan. Kailangan nating sundin anuman ang sabihin ng Panginoon sa atin. Sabi diyan, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So, titignan natin ngayon, 3 bagay. 3 points lang. Okay, 3 points. Last week, parang maagang natapos, no? Maaga ba natapos last week? Last week yun. Iba yung ngayon. Okay? Talagang si Christian, gising na gising, no? Yeah? Okay? Keep the fire burning, ha? Okay? Okay, number 1. Dito sa pag-aaral natin to, 3 obserbasyon dito sa passage na ito. Okay? Listen for God's voice, but we have to notice first the lamp. Okay? Merong binanggit dito na lamp. Punta kayo dun sa 1 Samuel chapter 3, verse number 3. Okay? So, ito ay gabi na, matutulog na si Eli. Verse 2, and it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place. So, matanda na itong si Eli. Nakahiga na siya, his eyes began to wax dim. Nagsisimula ng lumabo ang kanyang mata. Sino sa inyo lumalabo na ang mata? Okay? Diba? Ako, itong mata na ito ay malabo na. Nung 2020, pina-check up ko itong mata. Ito, 2020 pa. Pwede ko pa ibenta to. Okay?
Ito hindi na. Dahil nung 2020, nagpa-check up ako, may astigmatism. Astig to. May astigmatism, tapos ang grado ay 90. Kaya kapag pag ginanito ko yung mata ko, okay, ang gagwapo at ang gaganda niyong lahat. Okay? His eyes, para makita niyo yung nararanasan dito ni Eli, his eyes began to wax dim. Mawawala na yung paningin niya. Malabo na. And ang hirap para sa isang tao, lalo na pag tumatanda, no? Na kumilos, pagka lumalabo ang mata. But, hawakan nyo lang yung kaisipan na yan sa isipan ninyo. Sabi diyan, that he could not see. And sa verse number 3, meron na namang description dito, and ere the lamp of God went out in the temple of the Lord. Bago pa maubos yung langis dun sa lampara, merong lamp dun sa tabernacle. Naalala niyo yung pag-aaral natin sa tabernacle? Okay? Pag pumasok ka dun sa tabernacle, ang unang bubungad sa'yo, yung brazen altar. Doon isinasacrifice yung mga malilinis na hayop. Then after nung brazen altar, pagpasok mo doon, yung susunod doon, bago yung tent, okay? May nandun yung laver. Okay? Nandun yung hugasan ng kamay at ng paa ng mga priests. And then pagpasok mo doon sa tent, may dalawang portion, may dalawang dalawa yung naka-divide sa dalawa yung tent, okay? Yung mismong tabernacle, yung holy place at holy of holies. Doon sa holy place, merong tatlong furniture na makikita. Okay? Makikita doon sa may tawag dito, doon sa may left side, makikita yung table of shewbread. And then, katapat nun, yung lampstand. At doon naman sa bago yung veil nung Holy of Holies, nandoon yung altar of incense. Yung tinutukoy dito na lamp is yung golden lampstand. Yun ang nagbibigay ng liwanag doon sa holy place. At malapit na ring maubos yung liwanag. Bago mangyari yan, okay, tinawag ng Panginoon si Samuel. Okay? Ilang taon na si Kurt? 12. Halika Samuel. Halimbawa siya si Samuel. Halika Samuel. Okay. Pakiano tong isa. Okay, ikaw ano pangalan mo? Kurt. Samuel. Samuel. Okay. So itong si Samuel, ano pangalan mo? Samuel. Hindi na Kurt, ha? Okay. Si Samuel, okay, di natin alam yung exact age ni Samuel during that time. Huwag ka mahiya. Okay. Okay lang yung acting mo. Okay? So, matutulog na siya. Okay? Matutulog na eh. Diba, mga bata, nung time na yan, wala pa namang cellphone. Kaya, nakakatulog na maaga. Okay? So, andun siya sa tabernacle. Okay? Sige. Matutulog ka na, Samuel, ha? Sige. Ha? Dito lang, dito. Sa carpet, para masarap ang tulog. Yan. Okay? Huwag niyo tawanan. Okay? Eli. Eli. Diyan. Okay. Yan. Ikaw si Eli, ha? Okay? Doon ka, Eli. Doon. Yan. Doon sa sulok. Yan. Okay? Para makita niyo yung picture. Dito. Sige, humiga ka na. Matutulog eh. May nakatutulog ba nakatayo? Yan. Okay? Matutulog ka na rin, Samuel. Matutulog ka na. Huwag ka na mag-cellphone. Okay?
And ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep, that the Lord called Samuel. Tinawag siya. Samuel. Okay? Kung kayo si Samuel, anong gagawin nyo? Hindi naman niya alam eh. Sabi doon sa verse number 7, hindi pa sa kanya naiturong salita ng Panginoon, hindi pa na-introduce sa kanya ang Diyos ng Israel. So, tinawag siya, Samuel. Samuel, saan ka pumunta? Saan pumunta si Samuel? Punta ka doon kay Eli. Punta ka kay Eli. Tinawag ka eh. Akala mo, tinatawag ka ni Eli. Yan. At parang natural na natural yung yung pagtulog. Sige. Oh, ginising niya, sabi niya. Tatay Eli. Tatay Eli. Matanda na yan. Ganyan yun. Sabi niya, here am I. Okay? So, sabi ni Eli sa kanya, hindi kita tinawag. Bumalik ka. Oh, bumalik. Bumalik itong si Samuel. And then, sa verse number 6, and the Lord called yet again Samuel. Tinawag na naman, Samuel. Yun. Sige, punta ka doon. Punta ka sa kanya. Oh. Sabi niya, Tatay Eli, tawag mo ako. Pangilang beses na yan? Pangalawa. Sabi ni Eli, hindi kita tinawag. Matulog ka na ulit. O, bumalik. Verse 8. And the Lord called Samuel again the third time. Tinawag ulit. Samuel. Tinawag ulit. Samuel. Pagod ka na. Napagod na. Ha? Balik ka doon kay Tatay Eli. Pangatlong beses. He arose and went to Eli and said, here am I, for thou didst call me. And si Eli, na-realize niya, tinatawag ng Panginoon, bata. Okay? Tinatawag. Sabi niya, Samuel, kapag tinawag ka niya ulit, etong sabihin mo, magsalita ka, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. Okay? So, bumalik si Samuel. Makita nyo, no? Makita nyo. Okay? Punta tayo muna doon sa point number 2. Babalikan ko yung point number 1. Sige, higa ka ulit. Okay? Makita natin yung promptness dito ni Samuel. Okay? Nung tinawag siya ng Panginoon, nung tumawag ang Panginoon sa kanya, akala niya si Elijah, pumunta siya agad. Hindi siya nag-delay. Sige, diyan ka lang. Di ba? Prompt. Talagang sumusunod eh. Saan ka ba pupunta? Doon? O dito? Okay? Tinawag siya, Samuel. Prompt. Agad-agad. Punta siya kay Eli. Isipin niyo, 3 beses, 3 beses bago na-realize ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag sa bata na ito. 3 times, nung tinawag siya, punta naman siya. And maraming pagkakataon na kinukuha ng Diyos ang ating atensyon, tinatawag niya tayo, pero hindi tayo nakikinig dahil punong-puno ang ating isip, nakukuha ng sanlibutan ito yung attention natin. And kung titignan natin yung setting nitong time na ito, madilim, padilim na, paubos na yung light doon sa tabernacle. And kapag madilim, mas nagiging sensitive tayo sa tunog, lalo na sa boses.
Kaya nga, di ba, kapag ikaw lang mag-isa sa kwarto, tapos may nagsalita. Ikaw lang mag-isa sa kwarto. Ha? Okay? Meron kaming inistayan doon sa Bigan na yung mga lumang bahay na ginawang hotel. Di ba? Si Sister Rachel, hindi na kayang siya lang mag-isa doon sa room eh. Okay? Alam niyo yung mga lumang bahay, na kapag naglakad ka, buong bahay, gumagano, okay? Malalaman mo pa may naglakad. Okay? Tapos pag alam mo, ikaw lang mag-isa doon sa bahay, tapos biglang, Christian. Ba, may biglang tatawag sa'yo, Iko. Di ba? Okay? Pawala na yung light dun sa temple. Tinawag siya ng Panginoon. And yet, sumunod siya. Tinawag siya, pumunta siya. Samuel. Oh, prompt. Okay? Mga ilang ganyan para bumilis kang tumakbo. Ayan. Diyan na lang kayong dalawa, ha? Okay? Okay, hindi. Sige, balik na kayo doon. Salamat, ha? Salamat, naging illustration kayo. Okay? So, agad-agad, nag-respond itong si Samuel. And sa Psalm 190 verse 60, pakilagay sa screen, Psalm 119 verse 60, Itong sabi dito, Psalm 119 verse 60. I will, tama ba ito? 60. 60. Yan, 60. 119 verse 60. Ang sabi dito, I made haste. Bakit siya agad-agad na kumilos? And delayed not to keep thy commandments. Nung nalaman nitong psalmist, itong salita ng Panginoon, sabi niya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Hindi na siya nag-delay. Hindi niya sinabing, wait lang. Na, Lord, next time na lang ha. Lord, sandali lang. Hayaan mo muna ako. Take your time lang ako. But yung psalmist, sabi niya dito, I made haste and delayed not to keep thy commandments. May panawagan ng Panginoon. At sa isang tao, mahalaga yung panawagan para sa kaligtasan. Kung ngayong hapon na ito, kinakausap ka ng Panginoon at sinasabi niya sa iyo na kailangan mong maligtas. Dahil tayo lahat ay nagkasala, tayo ay mapapahamak sa impyerno, subalit si Kristo ay namatay para sa lahat at nasa sayo kung ikay tatawag sa Kanya. Okay? Answer the call before it's too late. Kailangan maulaman natin yan. At sa ating mga ligtas, kapag merong pangungusap ang Panginoon, we need to answer the call before it is too late. Okay? Iniisip kasi natin, may next time pa naman. Yes, mahaba ang pasensya ng Panginoon, pero mga kapatid, kapag merong mensahe ang Panginoon, pag merong pangungusap ang Panginoon sa atin, kailangan sumunod tayo agad. Amen? Okay? Promptness. Kaya kapag nagbasa ka ng Bible, may pinangusap ang Panginoon sa iyo, huwag ka na mag-delay. Gagawin mo na agad. Pag may natutunan ka mula sa salita ng Diyos, i-apply mo na yan. Huwag mo lang hintayin na, saka ko na lang i-apply ito. No, we need to apply it. Okay? Kapag natutunan natin, pag napakinggan natin sa preaching, kinausap tayo ng Panginoon. Kasi ang mangyayari, kapag tayo ay hindi naging prompt, hindi tayo agad-agad na sumusunod sa Panginoon, ang kaaway, makikita yan. Okay? Kasi nakita niya, gumawa ka ng commitment, tapos biglang nag-delay ka. Maglalagay ng opposition ng kaaway. Diba? Pero hindi naman ibig sabihin may opposition, mali yung ginagawa natin.
Kailangan na natin makita na pag may opposition, that is a clear sign na tama ang ginagawa natin. Hello? Okay? Lalo na pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa paglilingkod sa Panginoon, kung mayroon ng opposition, that means we're doing the right thing. Pero kung magde-delay tayo, okay? Sasabihin natin, bukas na lang Lord, yung pinapagawa mo sa akin, ha? Okay? Nagbibigay ka ng puwang para ang kaaway, pigilan ka sa pagsunod sa Panginoon. Okay pa kayo? Okay? Kaya balik tayo dun sa number 1. Yung lampara, paubos na. Ang pinapakita sa atin dito, time is running out. Kaya nga, kinakailangan sumunod na tayo because time is running out. Alam natin yung purpose ng lamp. Yan ay para magbigay ng liwanag doon sa holy place. Okay? Itong lampara na ito ay nagbibigay ng liwanag doon sa holy place na kung saan nandun yung table of shewbread na picture yan ng salita ng Diyos. At nandun din yung altar of incense na ang sinisimbolo ay panalangin. Okay? We need the light para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Andyan yan. Huwag mong hintayin na wala. Hindi ko sinasabing mawawala ang kaligtasan mo. Okay? Hindi nawawala ang power ng Holy Spirit sa atin. Ang nangyayari lang na di-disconnect tayo sa Kanya. Kaya walang power sa ating buhay. Alam niyo yung sinasabi ko? Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? Kung dahil yung lamp, mayroon niyang oil. Okay? Ang oil, that is a symbol of the Holy Spirit. We need oil sa ating buhay. Okay? The Holy Spirit, siya yung comforter. But hindi lang siya yung comforter, siya yung nag-i-illuminate sa atin para maunawaan yung salita ng Diyos na binabasa natin, para maunawaan yung mensahe na napapakinggan natin. Yan ang ginagawa ng Holy Spirit. Binubuksan niya ang ating kaisipan upang maunawaan ang salita ng Diyos. And ang Holy Spirit yun ang tumutulong sa atin kapag tayo'y nagpe-pray. Tandaan natin, itong lamp na may oil, merong fire, ay symbol ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng isang ligtas. Kailangan everyday. Naalala niyo yung preaching natin dito? Okay? Every morning and every evening, tinitignan ng mga priest kung meron pang oil. Merong steady supply ng oil. Pero, nung panahon na yan, napabayaan itong lamp. Malapit nang maubos. Pero, kahit na ganoon ang pangyayari, kahit na ginagawa ng mga tao, ang gusto nila, ang sa tingin nilang tama sa kanilang sariling kaisipan, meron pa ring ginamit ang Diyos para ibalik ang mga tao sa Panginoon. Okay? But, balik tayo dito sa purpose ng lamp. Okay? Sabi ko nga sa iyo, ito nagbibigay ng light. And without the Holy Spirit, hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos. Hindi tayo makakalapit sa trono ng biyaya at awa ng Panginoon sa panalangin. Hindi natin kayang maging witness ng Panginoon, maging witness tayo ng gospel ng Panginoon kung wala ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating buhay.
Ay kung walang kapangyarihan ng Holy Spirit sa atin, yes, pwede namang ang Holy Spirit nasa iyo, nag-i-indwell. Pero hindi ka filled ng Spirit. Pero ang command sa atin is be filled with the Spirit. Mapuspos ng banal na Espiritu. Pero sa mga Bisaya, delikado yung word na mapuspos ng banal na Espiritu. Kasi ang puspos sa Bisaya, bugbugin. Gusto nyo mabugbog. Diba? Pero sa atin, alam nyo, mapuspos ng banal na Espiritu. Mapuno, makontrol ng Holy Spirit. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, ang problema, yung mga mananampalataya ng Panginoon, we are disconnected sa power source. Okay? Tandaan natin mga kapatid, niligtas tayo ng Panginoon, hindi lang para dalhin tayo sa langit, kung hindi tayo ay maging liwanag sa mundo na ito na madilim. Okay? And we want to be renewed. Okay? Nais natin ma-renew. Okay? To renew means to change, to sprout again. Nais natin na mapalit, na madagdagan. Okay? Yung oil na kinakailangan natin. Nais natin na makakonekta tayo sa Holy Spirit so that mag-flow ang grace ng Panginoon sa ating buhay. Hindi para tayo makita, kundi para makita ang Panginoon. Mag-flow ang grace ng Panginoon at maging pagpapala tayo sa mga tao, sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. That is the purpose of the lamp. And number 3, and last, nakita natin yung plano ng Panginoon. 1 Samuel chapter 3, verse 11. And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of everyone that heareth it shall tingle. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. And therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. And Samuel lay until the morning and opened the doors of the house of the Lord. And Samuel feared to shew Eli the vision. Then Eli called Samuel and said, Samuel, my son. And he answered, Here am I. And he said, What is the thing that the Lord hath said unto thee? I pray thee, hide it not from me. God, do so to me, to thee, and more also, if thou hide anything from me of all the things that he said unto thee. And Samuel told him every whit. Sinabi ni Samuel lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanya, and hid nothing from him. And he said, It is the Lord, let him do what seemeth him good. But hindi nagtatapos dyan. And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. And the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Okay? Kanina ang picture is paubos na. Malapit nang mawala yung liwanag. Subalit, bago mangyari yan, meron na namang ni-raise up ang Diyos. The Lord raised up Samuel to keep the light burning. To keep the fire burning. Upang magkaroon ng liwanag. Okay? Merong plano ang Panginoon. At ang plano ng Panginoon ay nais niyang gamitin ang buhay ni Samuel para maihanda, matransition ang Israel para mahanda sila na magkaroon ng king.
ang Panginoon, meron siyang plano. Okay? At meron siyang plano sa buhay mo. Maganda yung plano ng Panginoon sa atin. Pero tandaan natin, hindi lang yan para sa atin eh. Yung plano ng Panginoon na mabuti para sa buhay natin, ito rin ay para maging pagpapala tayo sa iba at para maluwalhati ang Panginoon. So, merong plan. Hindi alam ni Samuel yan. Bata pa lang siya. Tinawag na siya ng Panginoon. Nireveal ng Panginoon. Sumunod si Samuel. Verse 19, Samuel grew and the Lord was with him. Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel, nagkatotoo. Kung babasahin nyo, 1 Samuel chapter 4. Okay? Nangyari. Yung judgment na pre-announce ng Panginoon doon kay Eli at sa kanyang mga anak, nangyari. Itong sabi ng Panginoon, Samuel, I want you to have a part sa plano ko. Nais ko na meron kang bahagi. Gusto kong gamitin ang buhay mo sa plano ko para sa Israel. Merong plano ang Panginoon para sa atin. Ngayong taon na ito, merong plano ang Panginoon para sa atin. Nasa sa atin na lang kung yan ba yung susundin natin. Dahil meron tayong mga plans. Itong gagawin ko, ito na lang okay? Tingin ko ito yung magpapasaya sa akin. Pero, na-consider ba natin kung ano yung plano ng Panginoon? Yan ang aking susundin. Okay? Ito si Samuel, hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan niya, kung ano yung mga plano niya. Kayo, may mga plano ba kayo? Okay? Pero, tingnan natin. Naka-align ba yung ating plan sa plano ng Panginoon? Again, okay? May purpose yung lamp. Okay? Na-realize mo na ba yung purpose ng buhay mo? Nakita natin, the lad's promptness. Nung nalaman ni Samuel yung mensahe, nung tinawag ng Panginoon si Samuel, agad-agad, nakinig. He was listening to God's voice. Sensitive itong si Samuel sa boses ng Panginoon. At mga kapatid, kailangan maging sensitive tayo ngayon sa tinig ng Panginoon upang matanggap natin yung mga instruction niya para sa atin. Upang makita natin yung matanggap natin yung encouragement mula sa Panginoon para sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? Na pagka pinakinggan natin ang still small voice ng Panginoon, mahalaga ito. Essential part ito para ma-renew ang ating strength. At upang tayo ay makalakad kasama ng Panginoon sa pang-araw-araw. Hindi naman automatic yan na nangyayari. Okay? Mangyayari yan kapag willing tayo, attentive tayo, at ifo-focus natin ang ating mga sarili sa boses ng Panginoon. Ang tanong, pakikinggan ba natin siya? Merong sasabihin ng Panginoon. Merong sinasabi ang Panginoon sa atin ngayon. Handa ba tayong makinig? Narinig mo ba? So kung narinig mo na, nasa sa atin na lang kung tayo ay tutugon. Habang nakapikit ang mata, nakayuko ang ulo, listen for God's voice. Listen for God's voice. Marahil, iniisip mo ngayon, ang hirap.
Sapagkat napakadaming boses. Totoo nga naman. Maraming boses tayo naririnig. Subalit, dapat ang magmarka sa atin yung boses ng Panginoon. Sapagkat sinabi doon sa sa John chapter 10 verse 27, "My sheep hear my voice." Ang Panginoon ang ating pastol, tayo ay kanyang tupa. At sabi dito, bilang tupa ng Panginoon, naririnig natin, kilala natin. We know our master. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kapatid sa Panginoon, nais ng Panginoon na sumunod ka sa Kanya. Tumatawag siya ngayon. It is a still small voice. The voice of our loving Savior. Napaka-personal nung sinabi ng Panginoon, I know them. Kilala ka ng Panginoon. Okay? Ika'y anak niya. And they follow me. Dahil yun yung tamang gawin. Narinig natin ang tinig ng Panginoon. Susunod tayo sa Kanya. As the piano plays our invitation song, bukas na po ang ating altar. Pumunta tayo dito sa harapan. Huwag mo nang isipin na saka na lang ako magpo-forward. No? Pumunta na tayo dito. Huwag mo isipin na, hindi maayos yung aking puso. Di pumunta na tayo. Pumunta tayo dito sa harapan. Kailan pa tayo tutugon sa tinig ng Diyos na tumatawag sa atin? The Lord is calling us. Kung ang sitwasyon natin ngayon, tayo ay nagbabackslide sa Panginoon, then God is calling us to go back to Him. Balik tayo sa Kanya. Nais ang Panginoon na manumbalik tayo sa Kanya. Kung meron namang pinapagawa ang Panginoon sa atin, then tumugon tayo. Sabihin natin, Lord, yes, susunod po ako. Huwag tayong magmatigas sa ating puso. Huwag nating i-disregard yung still small voice ng Panginoon. It is for our good. It is for our life. Huwag tayong mag-delay na gumawa ng commitment sa Panginoon. May mga bagay na kailangan i-settle natin sa Panginoon. Gawin na natin ngayon. Hindi bukas. Huwag mo nang hintayin na too late na. Dahil the moment na marinig mo ang pangungusap ng Panginoon ngayon na natin gawin. Ngayon na tayo tumugon. Promptness. Promptness. Dahil merong magandang planong Panginoon para sa atin. Heavenly Father, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin mula dito sa buhay ni Samuel na pinakinggan, hindi lamang narinig, kundi pinakinggan ang boses ninyo na tumatawag sa Kanya. Help us, Lord. Iba-iba ang pangangailangan, iba-iba ang sitwasyon sa aming mga buhay. Subalit, you are the same God who is calling out to us, reaching out to us. Dais nyo na tumugon kami sa inyong tinig. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang mga members ng Bethel Baptist Church na maging sensitive sa inyong still small voice at maging ready po na sumunod ano man ang inyong sasabihin. Palain niyo po ang mga desisyon na ginawa dito sa harapan. Pinupuri namin kayo pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.